papunta sa'yo, yun, nabasa ko nga yung part ni Jesus Christ. Then, yung part na pinako na siya sa cross, ito na. Nung pinako na siya sa cross, kasi binasa ko yun eh. Simula na sinilang siya, bago pa lang siya sinit, bubuntis pa lang. Hanggang siya na ipako siya sa cross. Bakit meron siyang binanggit? Na, bakit mo ko pinabayaan? Diyos ko. Actually, masama lang yung story na with is kapag nag-relate. Ganun na siya. So, isang question na sa akin yun. Question na naman, sino yung ama? Eh, samantalang, sa ibang religion, sa Catholic, ako nag-Catholic din eh. Ang dami ko kasing second dinahan. Iglesia, born again. Then, nung time namin, passport ko ulit. Bali, nagkahiwalay kami ng asawa ko. Paano kami nagkahiwalay? 18 years kami kasal. Nandito ako sa Jeddah, sabi ko nga kanina, is 13 years na ako ngayon dito sa Saudi Arabia. 4 years sa Al-Kuwait and 9 years dito sa Jeddah. Nung dumating ako dito sa Jeddah, hanggang sa ika-6 na taon ko rito ng Jeddah, yung asawa ko is nagluko na. Meron ng pinakasama iba. Bali, meron siyang ibinahay mismo sa loob ng bahay namin. Then nung malaman ko yun, bumalik ako ng Pilipinas. 2 days, bigla siyang nawala. Saka ko pala nalaman yung lahat ng mga pinagagawa niya. Wala ko alam talaga. Wala ko talaga alam. Namuampot sa galit sa Pilipinas. Kumbaga, pati wala nang Diyos sa puso ko, wala nang Diyos sa puso ko eh. Kumbaga lahat ng matakanan ko, sabi ko nga, wala akong masasakasaan kasi babanggayin talaga. Yun nasa puso ko eh. Wala akong Diyos yung time na yun. Tapos merong isa kong friend, inaya naman ako sa Catholic magsimba. Para mawawasan ko yung problema. Pagdating sa Catholic naman, si Cristo naman, di ba? Tapos yun, may Diyos Ama. Ang dami-dami. Sabi ko parang ang dami na naman ito. Ang gulo, hindi ko na maintindihan kung ano talaga ang totoong Diyos. Then nung dumating ako rito ng Saudi Arabia, way back 2009 sa Al-Kubar, may mga tawag ito, mutawa na nag-i-invite sa akin, maging Muslim. Eh, may mga naririnig na ako, tama yung sinabi mo, yung pera. Tama yan, totoo yan. Totoo yan, guys. Sabi, nung isang pinagmamayabang nung isa kong kasama, na taga Cavite, Nuknuwa, na taga Cavite. Sabi sa akin, pumasok ang Islam, ginako ako 3-5. Sabi gano'n. Sabi, bakit ako papasok eh? Nang dahil lang sa pera na yan, bakit ako papasok? Totoo yun eh. Totoo yan, yung mga panahon na yun. Ang dami pumapasok kasi namimigay talaga sila ng pera. So, binaliwala ko yan. Then, nung nasa Al-Kubar ako, nag-part-time ako nagmamassage doon eh, sa isang gym. Meron din doon mutawa, manager doon sa gym. I-invite ako. Pinagsala ako talaga. Wala naman akong alam kung ano yung sinasagay. Yakap-yakap sila sa akin gano'n eh. Kasi winelcome na talaga din ako as a Muslim, sa Islam. Then nagsala ako na hindi ko lang alam yung ginagawa ko. Tama yung sinasabi na kailangan mo na mag-aaral bago ka magsala. Kasi hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Kung paano ka susujud. Hindi mo alam eh. Kung wala kang pinag-aralan. Kailangan mo ng pag-aralan. Hindi ko, binaliwala ko yan. Sabi ko doon sa tawag ito, mutawa, nung nag-invite sa akin, hindi mo na ako siguro, I want to think about it. Sabi ko sa kanya, pag-iisipan ko muna, mabuti, hindi pa ngayon siguro yung time. Then, nung dumating ako rito ng Jeddah, nung nawala na nga yung asawa ko na yun, parang may isang umaga na bago ko gumising, hindi naman panaginip, parang bulong lang eh. Hindi siya panaginip eh. Na pumasok ka sa Islam. Pumasok sa Islam. Kasi magulo na ang buhay ko ng time na yun eh. Kumbaga talagang hindi ko na alam yung sarili ko. Kumbaga, galit ako sa mga babae,
May hatred na yun. Oo, galit ako sa mga tao, wala akong tiwala sa mga tao. Yun yung nararamdaman ko tayo. Hanggang sa isang umaga, yun nga, parang may bulong na dumikta sa aking isipan, sa aking tenga. Pumasok ka bilang isang Islam. Sinabi ko kagad kay boss. Sabi ko, boss, gusto kong mag-Islam. Sa amo ko dito. Then, natutuwa siya. Tapos, sabi niya, kasi kung bigay yung number na to, kontakin mo si Brother Abdulaziz. Dito sa may malapit sa amin. Yung, bali, kaibigan niya, tauhan ng kaibigan niya. Tinawagan yun, sinama ko dito. Hanggang sa iyo, tuloy-tuloy na. Nag-umpisa na akong mag-aaral dito. Pinakilala si Brother Jamil. Si Brother Jamil naman, pumunta din mismo sa kwarto ko. Doon ako mag-share. So, alhamdulillah, napakaganda. No? So, that time is no maging Muslim ka. Thank you, brother. Thank you very much. Alhamdulillah, so napakaganda ng sharing nga. No? Sabi ko, in details talaga ito sa kasi ibigay talaga po yung mga experience niya, yung nais na yung paliwanag talaga. Kasi magkakalang reason talaga, no? May mga mapapansin may mga talagang na kadahilanan kung bakit ang isang tao ay talagang palipat-lipat or yung mga tinatawag na nagkakaroon ng paghahanap ng katotohanan. Ano po. So, alhamdulillah, at least na-share niya, alhamdulillah, medyo of course, yung sa kanya is nais niya talagang i-express, no? Yung kahit na yung kanyang tinatawag na pangyayari sa kanyang buhay. Totoong pangyayari. Alhamdulillah. So, sa atin, at least magiging knowledge sa atin na inshallah, sa gabay ng Subhanahu wa Ta'ala, when it comes to sa tinatawag na mga kung ano personal mo mga napagdaanan sa balik Islam na tayo ngayon, yung mga halimbawa mga past experience na halimbawa ako nakagawa ko ng ganito, yung mga bagay na mga past na alhamdulillah sa Islam tinatawag na tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon, isang mainam na pamamaraan na tanggapin natin sa ating puso na yung past ay kumbaga yun ay naging naburado na. Ngayon, pwedeng ma-state siya sa nagka-problema ako noong that time, sabi mo. Mga title lang, pero yung in details na ako ay nakagawa ng gano'n, pumasok sa gano'n, parang yung mga gano'n, sikapin natin na huwag itong maidetalye. Kasi ito yung magkakaroon ng tinatawag na mga impact sa mga makikinig. Pero of course, sa kanya, hindi naman siya yung gumawa mismo, kumbaga yung tinatawag partner niya. No? So okay lang yun. Pero of course, siya napatawag siya ng Allah, yung misis na hindi naman. So kumbaga in details, okay pa rin yun. No? So at least aware tayo when it comes to sa ating personal life na yung mga past natin, pinatawag natin ng Panginoon Diyos, burado na ito, huwag na natin i-detalye ito pagka sa susunod ng mga So inshallah, sa gabi na Subhanahu wa Ta'ala. At nice kong i-clear about about katuruan, about Bible, anong version ng Biblia. Actually, sa katuruan kasi sa Islam, nababanggit talaga, there are 5 holy books, na ito'y tinatawag na ipinadala ng Panginoon Diyos dito sa kalupaan. Anong panahon ng unang mga propeta? May tinatawag na Zabur, Tagal na yan. Almost, name na lang yung natin matatandaan dito, name na lang, Zabur. May Suhufa, yung mga tinatawag ng mga scroll, may scroll, Maaaring yung Zabur is sa mga bato. So, yung mga yun. So, those are the revelations that passed, yung mga unang panahon pa. Then, yung pangatlo is yung Torah. Ito yung panahon na ni Propeta Moises. Ito yung sinasabing Torah, which is the law of God. Panahon ni Propeta Moises ito. Ngayon, wala na ito. Ngayon sa panahon ni Jesus Christ, para maging aware tayo doon sa tinatawag na original book na ipinigay sa Jesus Christ, yung tinatawag na Injil. Ang pagkakaiba, ng Injil, nakasulat yung nilalaman nito sa kanyang lingwahe ni Jesus Christ, which is Aramaic language. Kasi of course, dapat unawain ni Jesus Christ yung libro niya. Yun yung kanyang lingwahe. Yun yung pinaka-original. At yun na nga, itong pinaka-panghuli is Quran, which is Arabic naman to. Arabic revelation to. Ngayon, about kay Jesus Christ. Kasi, bakit nangyari is naging Bible, Naging Bible. Kasi nga, nireveal sa banal na Quran na yung mga
mga unang 4 na revelation na ito, mga aklat na ito, hindi ito napangalagaan ng mga tao that time. No? Hanggang sa lumipas sa mahabang panahon, nasira. No? Nasira at hindi na nila halos na matandaan. Ngayon, gusto nilang balikan muli yung mga naging aral. No? Alam naman tao, diba, malilimutin, no? Pagka nakakalimot, no? So, yung mga aklat na yan, nilimot nila. Kaya nakuha ang nasira ng mga aklat na yan. Kahit yung mga original, wala na sa panahon ngayon. So, kahit yung hanggang sa panahon ni Jesus Christ. Ngayon, ito yung nice kong liwanagin kasi ito yung ipinaliwanag ng mga scholar na sa actual na libro na ibinigay kay Jesus Christ, walang tinatawag na according to John, walang according to tinatawag ng mga Matthew, wala. So mostly, kapag ka nagsasalita si Jesus Christ, ang inumpisan niya ang kanyang pagsasalita sasabihin niya yung katotohanan. Kasi nga, ito yung salita ng Panginoon Diyos na nababanggitin niya. So ganun daw yung tinatawag ng mga paramatris na ito talagang original na salita ng Diyos na ipinahayag kay Jesus Christ. Tapos, guys ko pa rin ipaliwanag, ito yung tinatawag na naging malaking ito yung isang revelation na kasi ito ito yung paghahayag ng mga talagang katotohanan at ibinulgar na sa Quran mismo. Ang Panginoon Diyos ang tinatawag na nagbigay ng revelation na to. Na sa panahon ni Jesus Christ, yung actual na libro, na nawala na yung Injil, tapos ito na yung Bible, no? Nag-exist yung Bible. Ang Bible kasi, meaning ng Bible is collection of books. Collection. Kaya collection, kung ano na natatandaan nila. Ngayon, ano doon yung according, di ba? Ayon kay. No? Hindi talaga siya direct na salita ng Diyos. So ngayon, very questionable si Pablo. Kasi maraming pinahawakan nila yung according to John. No? Ngayon, tignan natin yung tinatawag na pag-aaral patungkol kay John ito. Kasi si John ay dating Hudyo. No? Ito yung nireveal sa Quran. Ngayon, si John, that time, very long time, ay tinatawag na, meron siyang tinatawag na, ginawa na siya ay umanib. No? Umanib sa tinatawag na sa Islam. Ngayon, ang purpose niya is pag-aralan ang Islam. No? Nagbalik Islam siya. Ngayon, ang purpose niya is pag-aralan. So, tapos gumawa siya ng tinatawag ng while nasa Islam na siya, gumagawa na siya ng mga tinatawag ng mga maling kasulatan. So, ito yung tinatawag na yung-reveal sa banal na Quran. Same thing as sa pangalan ni Abu Lu'lu'. Ang Abu Lu'lu', siya ay tinatawag na Hudyo rin, na kung saan, kung paano yung ginawa ni John, na si Abu Lu'lu' rin ay dating tinatawag na Hudyo na nagbalik Islam din. Ngayon, ganun din ang kanyang pakay. Kasi ang mga Hudyo, talagang meron sa mga tinatawag na mga tinatagong masamang pakay sa Islam. So, si Abu Lu'lu' din, ganun din, gumawa na siya ng mga kasulatan. Ngayon, si Abu Lu'lu' hindi siya nag-successful. Kaya nga, that time, alam nyo, first murder na nangyari sa isang masjid. Yung tinatawag na yung Amir mismo, pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu si Abu Bakar at may Omar na tinatawag na namumuno. Naganap yung tinatawag na while nagdarasal si Omar, tinatawag na pinuno din ng Islam, is sinaksak ni Abu Lu'lu' yun. While nagdarasal, of course, sa Islam, pag nagdarasal na ganyan, hindi pwede i-break yun. Hindi pwede yun. So, kailangan matapos muna yung sala. So, yun yung tinatawag na sinasabi na patungkol dun sa Abu Lu'lu' yun. So, hindi nag-successful si Abu Lu'lu' na patay siya ng mga Muslim. So, kaya nga, eto na, yung tinatawag na si John nga, no? Kung paano yung tinatawag na pamamaraan ni Abu Lu'lu' yun na umanib siya sa Islam at yun nga, dito, medyo nagtagumpay si John kasi nakagawa siya ng mga kasulatan. Kaya nga, be aware kayo sa tinatawag na lalo sa mga kamag-anakan natin na pinahanggas sa panahon ngayon ay pinahawakan nila ang Biblia. O kailangan maipaliwanag nyo bro. Kailangan matuklasan nyo, mapag-aralan nyo ang tinatawag na original na mga kasulatan. So sa gabay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala is, kumbaga, maaring kayo ang makapagpaliwanag sa kanila na dapat hindi nila paghahawakan ko. No? Kasi ano yan, kumbaga malaking kaligawan yan.
Kasi actually, isa sa nireview sa banang Quran, yung mga namumuno yan, no, alam nila ang katotohanan. May pinangawasan nila, alam nila ang katotohanan. Subalit, ayaw nila dahil ang kanilang kinikita ay nanggagaling dyan. May kabuhayan at kayamanan nila. No? Hindi nila mabitawan yun. So, sa Islam, ang isang imam, walang sahod dyan. Wala sahod ng imam. Tingnan mo yung lang, kung sino rin pwede magbigay ng mayaman dyan, yun lang. Pero yung sasabi ng monthly, wala yan. Ang mga ustad, wala yan. Kaya naging voluntaryo na si Manalo. So, Si Manalo, yaman. So, yun nga lang. Dumating yung point pa, Ustad, yung sa Manalo nga. Mm. Nag-away silang pamilya. Nandahil sa pera. Pero, Yung si RJ. okay, siguro. Pag-ialam natin yung mga ganyan mga nag-i-issue, no? So, at least, talagang mangyayari yan sa mga tinatawag ng mga, yun yung mga tinatawag na effect na lang kasi, bad effect ng, kumbaga sa domino, yun yung effect yung pagbagsak ng kanilang mga anak, yung tinatawag ng mga ano. So, sa pagkakataon, of course, kailangan makapag-istorya din yung ating mga kapatid, ano? Medyo na po tayo nasisalita. So, si Brother Abdullah naman ang ating pakinggan. So, Brother Abdullah, ito po, paano po nakarating sa inyo ang Islam naman? I-share po natin sa ating mga kapatid. Sige. Ayan. Tayo sa welcome natin mga bagong kapatiran sa pananampalatayang Islam. By the way, ako nga pala tawagin niyo lang si Abdullah. So, una-una, way back 2012, 2011, marami rin akong mga kaibigan na Muslim, mga mutawa. Usong-uso kasi noon, mutawa. Pumapasyal sa store, namimigay ng mga booklets. Pero kasi nga, dahil hindi pa tayo handa, sabi nga, pag-iisipan natin, hanggang suon tumagal, kasi talagang pinanindigan ko rin yung pagiging Kristyanismo ko, Kristyan ko. Bali, parehas tayo ng mga kwento. Yung tatay ko, pastor, sa Christian Fellowship, sa isang sikta. Pastor sila, magkakapatid. Magkakapatid, mga Agustin. Galing ng Mindoro, Palawan. Talagang pastor. Kamag-anak nila. Nanay ko naman, sulit na Christian naman. Hindi, Christian, Katoliko. Nagsisimba kami tuwing alas 3 sa madaling araw. Lahat ng linggo na pupuntahan namin. Ultimong, basta lahat ng naging catechism yung nanay ko. Talagang, sa side ng tatay at nanay ko, wala akong masabi. Kasi lumaki kami sa Bible. Bata pa kami. Ganun. So, wala naman akong masabi na kakaiba. At eto nga, siguro nung nagkaisip na ako, nahanda na ako na nakapangasawa, medyo shortcut na natin, no? Nakapangasawa din ako ng born again. Asawa ko. So, sa side naman ng asawa ko, napakabait naman nila. Wala kang masabi kasi talagang sila, more on Bible, lahat. Linggo-linggo ina-attend nila. Nandun pa rin ako kasi about sa Bible about sa magagandang balita. Doon lang din ako, doon lang ako nakapokus. About sa mga relihiyon, ang pananaw ko talaga dyan, ginagalang ko. Kung ano yung relihiyon nyo, parehas tayo ng pananaw. Nasa puso ko yun. Wala akong sinasabi na ganito ganon. Pero kasi kung ano yung igagalang ko yun. Yun talaga pananaw ko eh. Nag-umpisa ako sa Islam, sa mga tropa ko na mga Muslim. Kasi sa store, more on Muslim. Saudi kasi di ba dito, nagsasara sila sa harap mo. Kaya unti-unti kong na-adapt yun. Hanggang sa tumagal na-adapt ko para na rin ako sige sir, sir, magsasala kami, sige, para sa
hindi natin pipigilin yan, ganun. Sa mga ibang sikta, sa ibang relihiyon, talagang ano ako dun. May mga kaibigan ako na iglesia din. Wala lang sa akin. Basta ano lang sa akin, ginagalang ko yun. Nung napunta ko lang, nung nakapangasawa ko ngayon ng born again, bali hindi na ano sa akin kasi doon nabinyagan nyo na ako bilang born again. Lahat ng tao na nakapaligid sa akin, napakabait. Kumbaga, depende siguro kung saan magandang pakisama, ganun, di ba? Alhamdulillah. Tapos, napunta ako dito, bumalik ako sa Jeddah, mga siguro itong 2020. Galing ako ng Taib. May mga kaibigan naman ako dito sa office namin na born again. Meron kami dito sa yung every Friday din. So, naka-attend din ako dyan. Napakabait ng mga tao. Abot sa pera, wala tayong masabi dyan kasi ganun talaga eh. Di ba? Ganun talaga. Wala akong masasabi dyan. Collection talaga, may collection. May collection talaga yan. Collection na Experience. Ang religion kasi kadikit din yung ano yan eh. Kumbaga, sabi nga, ika nga, parang ano yan, parang negosyo sa ibang religion, di ba? Pero nung time na siguro may isa akong kaibigan talaga sa itong una kong store dito sa Jeddah, nang nakabalik ako, pinost niya ako na mag-Islam. Inabot ng 3 months hanggang sa sir, kailan ka pa mag-i-Islam? Tanggap na tanggap ka, ganito, gano'n. Sir, dati, napakatapang ko. Sigaw-sigaw sa mga ano. Kasi, as a manager, Kailangan pa rin nakipag-away sa mga customer din. Pero lang, sir, ano tayo? Kumbaga, gano'n. Hanggang sa unti-unti ko lang, sige, tatawag ako. Pero ang pagtawag ko ng kay Ustad Muhammad. Ustad Muhammad Arsal. Wala akong kakilala na galing dito na para mag-alam. Kumbaga tinawagan ko siya through kasi sa internet yan sa Facebook. Binigay sa akin tawagan mo to. Pero ang nagbigay sa akin nun alhamdulillah isa pang Saudi. Hindi rin niya kilala. Basta nag-research siya ng pangalan na pwedeng lapitan. Si Ustad sa Orasan pala yun. Si Ustad Muhammad pala yun. Tinawagan ko siya. Kasi, nung medyo kinukulit na niya, minsan, nagsisinungaling pa kasi wala akong time kasi nung time na yun eh. Wala pa akong time. Pero, everyday, tinawagan mo na ba? Oo, tinawagan mo na. Ganun lang ako, parang sisinungaling pa ako nung time na yun eh. Tapos nung one time, nalaglag yung cellphone ko. Basag. Sabi ko parang ito yung... nung kinagabihan, talagang tinawagan ko na ng tinawagan. Siguro, nakalimang tawag ako. Busy siguro si Ustad sa mga time na yun. Sumagot si Ustad. Parang pinilit ko talaga siya na puntahan mo ako dito sa Islam Ustad. Ito yung location ko. Pero hindi ko pa siya kilala na Ustad. Sir pa lang kasi as a Muslim, hindi. As a bago, hindi pa natin kilala yung isa't isa eh. Alhamdulillah, nung nakilala ko si Ustaz, nakapunta ako dito, dinadawahan ako. Napakaganda nung pagtanggap sa akin, napakainit. Lahat ng kapatiran dito, talaga magpas na basketball, talagang welcome na welcome. Ito sila Ustaz, gano'n. So, nagpapasalamat ako sa maikling sabi, nagpapasalamat ako dahil sa buhay ko ngayon. Na siguro, ito talaga ang tinakda ni Allah na Allah subhanahu wa ta'ala na magbalik tayo sa Kanya. Kasi magbabalik lang naman tayo, hindi naman tayo magbabago ng Di ba? Kaya nga tayo balik Islam. Islam na tayo dati. Oo, Islam na tayo dati. Tama yun. Kaya, yung mga maling pananaw natin, dito sa ngayon, ayusin naman eh. Oo, dito tayo mag-aayos. Kasi sabi nga, pag nagbalik Islam na tayo, balik Islam parang bago. Yung mga dati nating kasalanan, mawawala yun. Ngayon,
Oo, ito na tayo ngayon, nagbago kayo. Kaya, masyala, pag nagagalit ako ngayon, kwento ko, pag nagagalit ako ngayon, tahimik ako, pinagdadasal ko, malaking pinagbago ko. Sa sarili ko, una sa sarili ko, sorry kung may isang mga pagkakamali ko, una sa sarili ko, papunta sa pamilya ko at sa mga nakakilala sa akin. Kung nagkamali man ako, patawarin ako. Pero, ang masasabi ko, kasi tayo, hindi na tayo pwedeng magsinungaling. Kung ano yung nakikita natin, kung ano yung nasa damdamin natin, nasa isip natin, kung ano yung ano natin, yun ang pwede nating sabihin. Na hindi na tayo pwedeng magsinungaling para makipagkaibigan lang, di ba? Para masabi na lang na ako ito. Oo, pero pag nakita niyo pala ako sa labas, iba pala, no? Di ba? So, ito na yun yung binago sa akin sa pananampalatayang Islam. Yung magiging palakaibigan pa, hindi man tayo perfecto, hindi man ako perfecto, pero sisikapin ko na maging mabuting tao. Pag nagagalit ako, tumatahimik na lang ako, pinagdadasal ko, hindi na gaya dati na pasigaw-sigaw ako, hindi gaya dati na yung mga kilos, salita, malaki na pinagbago sa akin. Sa loob pa lang ng, hindi pa ako tumatagal, pero hindi pa ako tumatagal sa pananampalatayang Islam dito sa natin, sa bagong natin. Pero, 100% gagawin ko yung kung ano talaga nararapat. Kaya, salamat sa sa mga at saka sa mga ustads natin, sa mga kapatid natin, gaya nyo. Isa rin kayo sa mga inspirasyon ko. Sa mga naririnig ko sa inyo, halos parehas tayo. Wala tayong pinagkaiba. Ang importante lang sa atin ay kung paano natin igalang ang isa't isa, magmahalan at tanggapin kung ano tayo sa ngayon. Yung nakaraan natin. Dati sa totoo lang, nung hindi pa ako, nasa Pinas pa ako, basta biro din ako. Oo. Number 1 ng mga kalaban ko rin, mga Muslim din sa Quiapo. Oo, totoo yun. Totoo yun, totoo. Galit na galit ako. Nakikipag-inuman, ganun natin. Oo, tambay ako sa Quiapo. May mga tropa ko dyan, mga pulis, mga ganun. Pero masyala, binalik ako ni Allah. Kumbaga, yun pala yung kinaiinisan ko dati. Kasi nga, sa mga balita noon, di ba, sa atin, lalo sa atin, di ba? Pangit pala, kumbaga, nilinlang lang pala tayo na sinasabing masama daw ang Muslim. Oo, ngayon. Oo. Sinabi Muslim kasi sa atin, totoo, di ba? Totoo. Oo, Muslim yan. Ganun na ganun. Pero ngayon, alam mo, pinapangunahan ko pa, lagi kong inuumpisan ko sa mga kapatid ko, sa asawa ko. Sa mga kapatid ko, sa asawa ko. Bago ako pumunta dito ngayon, kinikwento ko sa kanya kung ano ang kagandahan ng Islam. Kung ano ang pinagbago sa akin. Una sa akin sarili. Pangalawa, sabi ko, ito na ako ngayon. Dati, iba kasi, pag nagagalit tayo, di ba? Nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. Totoo yun, totoo. Maging, kumbaga, rekta. Pero ngayon, siyempre, patawa-tawa na tayo, pinagdadasal natin. Say alhamdulillah for everything. Ngayon, inshallah, mashallah, makakasama ko kayo sa mga bagong yakap. No? Kaya ako gusto ko talaga na kahit ako matagal na, pwede na kami pumunta sa ibang room o makakasama na yung ibang kapatiran namin pumupunta dito para kasi nagugulat sila. Nakikita mo sila. Pero siyempre ako mas gusto ko pa rin na yung sinabi mo na kumbaga sabi rin ni Ustaz na hindi natin kung sa atin lang
huwag natin persahin yung sarili natin na pumunta sa ibang bagay na unti-unti. Okay, yeah. Kaya nga sabi ko sa mga bagong kapatid na malalaman nyo pag nandito na kayo, unti-unti nating pag-aralan. Di ba? So kasama nyo kami. Kasama nyo kami sa paglalakbay natin, sa pag-aaral, number 1 sa pag-aaral. Kasi dito, ang mga ustads natin napakabait. At saka, itong Islamic na to, senior school, Islamic Center na to, ito yung may pinakamaraming mag-aaral. Mapunta kayo sa, hindi na natin sabihin, no? Pero dito, yung mga ustads nakapokus sila sa mga estudyante. So, marami tayong matutunan dito. Maraming salamat po, kapatid Abdullah. Alhamdulillah, bro, nakaready ka na ba dyan? Mama, sala mo ganda yung kita. Bro, hindi ba yan? May naman sila dyan tumingin mo pagka. Tabarakallah. So, ulit ang pangalan mo, brother, Ay, Terence po. si Terence. Kakaiba yung pangalan niya. Talagang parang ano, no? Pang-basketball. Terence Romeo. Foreign, ano? Terence Romeo. Pang-basketball, stars? Basketball siya talaga. Saan ang pangalan mo? Star player. Saan kaya kinuha yung pangalan mo? Born again. Born again naman ang family mo? Born again po. Salamat. Ngayon, bro, Born and raised po ako. ano, born Born and raised. in race? Pinanganak ako sa born again po tayo. Born again talaga. Kung saan alay sa mga ano, mga hando, gano'n, since birth talaga. Born again. Alhamdulillah. Since birth, born again po ako. Ah, Kaso yung pagka-born again ko sobra ay isa po akong black sheep. Oh! Talagang Okay lang. Okay lang. Kasi dito, ano tayo eh. Talagang pasaway. Yung tipong kahit nagsisimba to, mabait to. Kung alam mo lang. para yung sabihin na natin na mahilig sa gulo, mahilig sa lahat ng kalukuhan, sabihin na natin. Ultimo sa eskwelahan, talagang away, ultimo tatay yung pagsuntok. Talagang sobrang hirap pag nasali ka sa mga taong na lumaki sa lugar na magulo. nakapaligid nyo. Laking Taguig po ako. So, sa side ng Taguig na tirahan ko, talagang sobrang gulo. Yung sa araw-araw, May trouble. yung ano ko po, yung may friend po ako na nasaksak ako dito dahil sa gulo. High school, dito. Talagang gulo. Gulo po talaga. Talagang naranasan mo rin pala yung ano. Trouble. Basag yung malaking restaurant sa lamin, basagin natin yan. Ganun. Kahit wala naman yung walang trip. Mga matanda, bata. So, then, palipat-lipat kami. Palipat-lipat po kami sa mga pilya mo. Punta kami sa yun, as yung before mag-pandemic, nalipat ako sa isang lugar na Muslim, Community. Oo. So, bahala lang. Talagang Doon ka na... Hindi ako naka-encounter ng Muslim buong buhay ko. Kasi born again, dito ako naka-encounter. yun po, tapos sabi ko, yung kasama ko sa trabaho, yun, kasama ko rin dito. Doon siya nakilala, magkakilala kami 2 years. 3 years. 3 years ako kami magkakilala. Siya born and raised in Muslim ako. Okay. So sabi niya, dito ka sa akin kasi sabi ko, dito, mababait ang tao, hindi ka kilala. So sabi ko, sige. Nag-stay ako for 2 years sa bahay nila. Ang bubait. Then, sabi niya, bakit di may try na mag-Muslim? Para sabihin, maiba naman yung maituloy naman yung dating ginagawa. Pero alam niya na gano'n ako. Sabi ko, sige, pag-isip. Tanong ako sa nanay ko, tatay. Sabi ko, ano ba, pwede ba ako mag-aral? Pwede ba ako maging Muslim? Ano ba pumasok sa isip mo? Alam mo, born again ka, kami born again. Ano ba pumasok? Sabi ko,
naging born again ako, wala rin ako nga pala. Sabi ko, Masyang. ganun pa rin. Sabi ko, kung ano yung dati ako, hanggang ngayon, ako pa rin. Ganun pa rin. Walang nagbago. So sabi ko, bakit di ko subukan magbago ng para may iba naman yung Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alam mo. ano ko yun. Tapos after nun, after pandemic, nag-try kami mag-abroad. Yung kasama sa laman. Sabi niya, apply tayo bro. Sige, saan? First time na. Apply tayo, first time. Dinala ka na talaga dito. Ako po, sa Riyadh, 7 months. Doon, sabi niya, sige, hanap tayo ng ano dito, ng eskwelahan sa Riyadh. Para makapasok tayo. Sabi ko, sige, hindi mo. Yun, tinuturo niya na ako dahil ano po siya. Sama-sama ka ako sa akin. Kung saan mapunta, mga kaibigan niya. Sabi ko, tara, sa lakas, sabi ko, di ako marunong, hindi ko alam. Sabi ko, sige, kayo na lang muna. Pag sasabi sila, alis ako, gano'n. Then, balik lang ako para. Sabi niya, bakit ayaw mo subukan? Sabi ko, hindi mo naman ako kailangan pilitin. Sabi ko, kung ayaw ko ba? Sabi ko, hindi mo. Tama. Then, nung bumalik kami dito, yung dito sa Jeddah, ang sabi niya, o bakit di mo pa subukan? Eh, mas malapit na tayo dito sa may mga, ano ba, may eskwela na mas malapit. O bakit di mo subukan? Ha? Sabi ko, sige, pag-isipan ko, after 1 month, nakatulog kami dito, nakilala ko sa Sa kilo pa ba ito? kasi wala naman mawawala eh. May matututunan ka pa. Wala naman mawawala. Wala na nga daw. Pero may mga kasama ko doon. Sabi niya, sabi ko, sige, Hindi active. Tapos, yun, habang tumatagal na napupunta ako dito, mas lalo napalapit ako sa mga tao dito. So, lalong gumagaan yung loob ko, lalong parang po, napakasarap, napakaganda pag binewelcome ka pala ng mga tao nakapaligid sa'yo. Yun. Tapos, ito na tayong chance na Alhamdulillah. magbalik Islam. Alhamdulillah. Maraming salamat na rin sa masyada. So, alhamdulillah, napakagandang istorya. No? Actually, binidyo ko siya eh. Kasi actually, sa yung sinasabi ng brother kanina ng pintan, kailan ka nag-English kasi bro? Last week po. Last week lang din. Masyada, parang magkabatch kayo nito si brother Emmanuel. Masyada, very fresh na naman. Ustaz, i-dagdag ko lang. Sige bro, sige. Wala problema. So, totoo pala yung inaantay natin na, inaantay natin yung time. Pero kasi dito, alam mo yung pagkagaling natin sa Pilipinas, hindi pa rin natin makalimutan yung nakaraan natin. Pero pag dinala pala tayo dito, talagang kumbaga nakatakda na sa atin. No? Okay, pagdating natin dito sa Saudi, ito yung pinaka-bliss na lugar ng mga Muslim. No? Hindi ka dito pwedeng gumawa ng mga katarantaduhan. Binago ka na kaagad pagdating mo dito. Kasi matatakot ka eh. Kontrolado ka. Diba? So ano ba ang gagawin natin? Yung sinasabi mo na sinasabi ng mga kaibigan bakit hindi mo pa kumbaga yakapin ng totoo, di ba? Sa akin ganun din. Kumbaga pero nung napag-isip-isip ko yung ba't ngayon lang, di ba? Ngayon lang ako yung makap, di ba? Kung noon naumpisa natin na huwag lumabas, huwag gumawa ng musical. Ang pinaka-the-best kasi dito sa Saudi, totoo yung mga sinasabi ng mga ustad natin na dito, pinaka-the-best na mag-aral about sa Islam. Kasi pagdating natin sa Pilipinas, pwede nating ma-apply. Oo, may apply or meron na namang mga, kasi hindi natin alam, may mga nakapaligid sa atin eh. Alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Pero dito, ang pinaka-the best, makukuha mo lahat. Pagkatapos magtrabaho, pagkatapos ng trabaho, mag-aaral ka. Ganun lang, aral, trabaho, aral. Hindi gaya dati na trabaho, tulog ka, and trabaho ulit. Dito, matitwist yung ano natin, Kaya, napaano ko sa'yo na parang mangiyak-iyak ka na, naranasan namin. Masyala. Nasa rin pa nga ako yung advice ko namin, inakaya ko magsuntukan. Pasawa. Actually,
naghanap ako ng pen, tapos wala ko Binigay ako sa akin. ano lang natin, nung may papasulat ako sa inyo. Mas Sabi nagkaya pa sa akin. Ano ba yung Egyptian. Oo. Sabi sa akin, mag-Muslim daw. Tapos starts ito. ay, ang Sabi ko kahit may sinabi pa nga akong word eh. Alam mo yung word na sinabi ko? Balik kahit bayaran mo pa ako ng 1 milyong riyal. Ganun ako pa siya. Oo. Hindi ako magmumuslim. Ngayon wala na yan. Wala na ngayon. Darating No? ko lang yung point na sa sarili mo mismo pala. Dati, ang sabi dito dati, 11,000, 10,000, ganun. Mga year 2011. Naiinit kasi ako sa time na yun. Oo. Na may mararinig akong pera. ang Pero ngayon pinag-uusapan. wala na. Tinigil na nila. Dating ko nga dito, offer sa akin, alas eh. Yan, di ba? Oo, pera. Relo, nakanda na, isising, pintas. May ganyo ka nung pananaw kung talagang perang Compare yung... habol mo. Perang habol mo. At first, hindi ko alam yung pulos. Kasi yung Hindi ko naiintindihan kung ano ibig sabihin ng yung pulos. kasama ko nun sa restaurant dati, talagang mayabang ang dating sa akin. Mayabang talaga siya. Pinagyayabang nila sa amin na uy, nakakuha ko ng 3-5. Meron daw. No, lalo itong mga nakaraang Nag-Muslim ko na dahil lang dyan sa pera. Ginagawa ko siya. Sabara ko siya. Whatever na tatanggapin ko yung offer Tama. yun yung pinakabobong desisyon na gagawin ko sa Walang kwenta yun. Tama mga kapatid, tama. Kaya para yung isip ko. Tumanin mo. Kung may tatanggap ka man after yun, thankful ka na lang, pero dapat kong isipin na because of money. Dapat hindi dahil lang doon sa pera. yung iba kasi. So, alhamdulillah, after ng tinatawag na sharing, alhamdulillah, narinig natin ang mga comments ng mga sagat. Kasi nga, sa mga stories natin, mga share sa mga isa talagang meron makakaitaan tayo ng tinatawag mga kamalian talaga from the tinatawag na kung bakit tayo bakit Islam, ano. Iba rin dati pinagkikalingan natin talaga. Galing tayo doon. Oo, makikita natin talaga merong kamalian. So, mostly talaga nakikita natin yung mga comments dito. No? Talagang Galing tayo doon at saka totoo yung tao tayo. Hindi natin maiiwasan. Pero pag nandito na tayo sa ating pag-aaral, unti-unti na nating mababago yun. masaya. Alhamdulillah. So, sa gabay na sa mga Sa namatala pa gabay rin, na. alhamdulillah, pasalamatan natin siya. Ngayon, ang magiging next topic natin naman ngayon ay dito na tayo papasok sa tinatawag na dapat natin panghawakan na unang katuruan. Ano? May sinunod ako dito, ang aking pag-usapan ay pagtungkol sa katuruan sa Quran, which is nasa chapter 112 siya. No? Ang pinatutuloy niya, Arabic siya na tinatawag na class, surah or kabanata or chapter, isa lang yan. At ang numero nga ay nasa 112. No? Class, nakahulugan ko lang sa isang Tagalog, sinali sa isang Tagalog na kadalisayan, English purity. At tumutukoy ito sa tinatawag na Diyos na dapat natin kasambahin. So dito maraming diniwanan na tinatawag ng ito yung mga misconception about God. Ito na, ang napapanood dito. Maliit lang siya pero sa gabay ng Subhanahu wa Ta'ala, ang gano'n siya ito, Bismillah, Rabbi Zidni Ilman, Rabbi Zidni Ilman, Rabbi Zidni Ilman. Ako na nanalangin ng tinatawag na kaalaman, Nanawa, ang aking mga sasabihin na patungkol sa banal na Quran, which is salita ng Panginoon Diyos, ay maging makabuluhan kung saan pagbuko ng ating kaisipan at of course yung tinatawag na pagtanggap ng ating puso. Kasi actually, ito isang information na ang lahat ng ating bahagi ng katawan ay sa katawan sa Islam, ito ay Muslim. The word Muslim ay tinatawag na kahulugan nito in a simple para maintindihan natin ay tinatawag na sumusunod sa utos ng Diyos. Ito yung tinatawag na pinakakayak na kahulugan ng pagiging Muslim. So, ang Muslim nito say hindi lang siya tao. So, katulad ng araw, between mga sumusunod dyan sa utos ng Panginoon Diyos. At sa katawan naman natin, may tinatawag na kung Muslim ang lahat ng ating katawan, maliban sa isa. Ito yung ano kaya yung bahagi ng ating katawan na hindi Muslim, pagka hindi sumusunod sa tinatawag na likas na utos ng Diyos. Sa nilang idea nyo? Brother? Isipan. Very good. Alhamdulillah. So actually, maging ang puso kasi, ito ay Muslim. Alhamdulillah, lahat bahagi mata or katawan, tiyan. Ngayon,
para maintindihan nyo, katulad ng ating tinatawag na ano yung sa stomach natin, di ba? So, yan, talaga, automatic kapag magkakaroon ng reaction ng gutom, pagkagutom. So, yan ang tinatawag na inubliga sa kanya, na para maging nourish yung ating katawan. So, magkaroon ng pagkain na papasok dyan. So, ito yung tinatawag ng mga commandments na kung saan lahat ng bahagi ng katawan, example lamang ay ang tinatawag na stomach, pagka nagutom, ito yung tinatawag na nagiging reaksyon natin na tayo dapat kumain. No, sa mata naman, of course, alam natin na pagka tayo pagod na, gabi na, so nandun yung tinatawag na pamamahinga o pagtulog. No? Talagang walang taong susuway dyan. Sino kaya hindi natulog ng buong buhay niya? No? Siguro, kung may nagba-block sa isang linggo na hindi natulog, may tinatawag na di ba, sa mata. So, ganun yung tinatawag na likas ng ating katawan. No, maliban sa isip, tama siya. Kasi ang isip natin ay binigyan natin natin na free will, katulad na nabanggit kanina. So, either na, mag-isip tayo ng, sa atin, mag-isip tayo ng mabuti, mag-isip tayo ng masama, pero dapat tandaan natin, bilang nilikha ng Pag-Diyos, may limit ka tayo. No? Dapat ginagamit natin yung free will natin sa limitasyon. Ngayon, alhamdulillah, ang suray list na to, dito na tayo tinatawag na mag-focus. Ito yung tinatawag na revelasyon ng Panginoon Diyos. That time na noon, ang Makkah, Jeddah, Makkah, alam natin, ang Makkah noon, kung saan dyan isinilang si Propeta Muhammad sallallahu. Siya yung tinatawag na pinsang malayo ni Hesus Kristo na ganun din ang kanyang trabaho bilang propeta rin siya. So, mean to say, si Muhammad ay isang Arabo na tinatawag na sinila sa Makkah at siya ang pinakahuling propeta pagkatapos ng kapanahonan ng Jesus Christ. So, lahat ng mga propetang ito, para malaman nyo, ang information about prophet, sugo ng Panginoon Diyos, sino ba sila? Napakarami. Name it, Noah, Abraham, Isabel, Isaac, napakarami. Bibilangin niya, o binigyan ng bilang is 124,000 sila ng mga sinugo ng Panginoon Diyos dito sa kalupaan, sa bawat henerasyon. Ngayon, sa panahon ni Jesus Christ, ganun din ang tinatawag na trabaho ni Jesus Christ. Kaya sabi, kahit sa Biblia, siguro, identify yung verse, sabi niya, kung sinugo lamang sa naligaw na sa bayan ng Israel, di ba? So, biblical verse yun. So, talagang hindi tinatawag na mismo si Jesus Christ kasi nagsalita noon. Hindi siya according to Matthew, hindi siya according to John. Yun yung patunay na tinatawag na propeta siya. Ngayon, ang tinatawag na pagka-propeta ni Propeta Muhammad sallallahu, kung ano yung trabaho ni Jesus Christ na hindi natapos, ganun din yung trabaho ni Propeta Muhammad sallallahu. Ngayon, that time, ang Makkah, kapanahon na wala pang kalendaryo. Samantalang may kalendaryo, nag-Gregorian calendar 2022. That time, matagal na panahon na, pinangalanan yung panahon na yun na tinatawag na panahon ng kamangmangan. Maging ang mga Arabong ito noon, that time, na sinasabi sila yung mga Arabo, barefooted. Anong idea nyo pagka barefooted? Yung pantapak, wala. Walang sinelas. Sabihin, yagit sa Pilipinas, mahirap. So that time, ay yung tinatawag na bansag sa mga Arabong ito. Mahirap. Barefooted. That time, kaya panahon ng kamangmangan kasi naligaw din sila ng pananampalataya. Kung gano'n naman ang tao talaga, nakakalimot, Kaso lang that time talaga pagkamahabang panahon ng pagkakalimot, andun na yung pagsamba nila sa mga kung ano-ano. So, joke din sa tanong So, ang Makkah noon, walang sinabi ang Pilipinas ng pagkatila sa mga tinatawag ng mga ribu-ribulto. Dahil ang Makkah, di ba yung tinatawag ng kwadradong bahay dyan, yung tinatawag ng Kaaba, panahon ng kamangmangan, pinalibutan niya ng mga ribulto. Napakarami. Ang pinakamalaki nga si Kubal. In-import pa yun dito. Yung pinakamalaking ribulto. So, talagang pinalibot sa Makkah. Okay, pasko na. Malawigin pa kaya. Habang kayong pasyalan, so bismillah ang pagsubo. Bismillah. Ibig sabihin ng bismillah is sa ngalan ng Allah. So while kayong kumakain, pakinggan niyo yung aking magandang istorya. Para at least talagang very, mapipili niyo yung presence ng welcome dito sa Islamic Center. Masyaallah, tabarakallah. Ayan. Alhamdulillah. So that time, sinasabi nga natin sa Makkah, pinalibutan ng tinatawag na ribulto yun. At
halos araw-araw, okay lang magsubok kayo sa sila, sila ng sila isang ngalan ng Allah. Yung tapos gamit kayo ng kanang kamay. Ito yung pamaraan natin sa pagkain bilang isang Muslim. So, kain na kayo, walang problema. Okay, that time, ulit natin, pinalibutan ng Makkah ng tinatawag na yung mismong haram ng mga ribulto. Everyday, napakarami. Iba't ibang ribulto. Kumbaga, Monday, ibang ribulto ang dadasalan nila. Tuesday, iba na naman. So, ang sinasabi nga doon, umabot ng 300. Diba sa isang taon, meron tayong 365 days, di ba? So, yung mga ribulto yun, halos umabot din sa bilang ng buong isang taon. So, talagang within 1 year, iba't iba ang mga tinatawag na dinadasalan. So, eto na yung umiral na question. Nababanggit ni brother, nalilito naman yata ako, ang daming Diyos, di ba? So, that time, merong isang tinatawag na, eto na, ginabagay siya ng Allah. Nagkaroon ng katanungan. O Muhammad, nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O Muhammad, nalilito na ako. Ang daming Diyos nagdadasalan. Araw-araw iba yung Diyos. So, litong-lito siya ngayon. Sabi niya, the question is, sino ba si Allah? So, sabi nila, sino ba si Allah? Yun ang question. No? Ngayon, ang kasagutan dito ay hindi nagmula sa kaisipan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga hindi siya nagbigay ng opinion lamang Salamat, sa Ustaz. tinatawag na mga hearsay, no? So, yung kasagutan about Allah is revelation. No? Revelation siya. Nagmula kay Allah, ito yung pamamaraan, bro. Pakinggan niyo yung tinatawag na pamamaraan ng Panginoon Diyos. Ang revelation na nagmula sa Kanya, inutos na kay Angel Gabriel. Dahil si Angel Gabriel, inaatasan niya yan ng tagapagbaba ng revelasyon. No? Angel Gabriel, patungo sa mga propeta. Ngayon, that time, ang panahon na yun, ay ang propeta ay si Propeta Muhammad. So, ang tanong kay Propeta Muhammad, sino ba si Allah? Diba? Ngayon, ito yung tinatawag na revelasyon na yun, patungkol kay Allah. Surah Ikhlas, ang kadalisayan, the purity of faith. No? Chapter 112 ng Banal na Quran. Ang unang verse dito, so, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ibig sabihin nito, ako nagpapukop sa Allah, laban sa isinupang Satanas. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahagagit at ang pinakamawain. Ito yung unang kasagutan patungkol kay Allah, kung sino ba siya. Qul huwallahu ahad. Unang verse yun. Qul huwallahu ahad, wikang Arabic. Of course, dahil Arabo si Propeta Muhammad, di ba? Qul huwallahu ahad, ibig sabihin dito, tumutukot ito kay Propeta Muhammad. O Muhammad, sabihin mo, si Allah ang nag-iisa. No? So, the word ahad sa Islam, napakatibay nun. Very clear. Ang ahad ay tinatawag na tumutukoy sa pagka-Diyos ng Allah na nag-iisa lamang. Ano? Sa Islam, pagka sinabing ahad, matibay yun. Na siya lang ang Diyos, siya lang ang dapat dadasalan. Matibay, maliwanag. No question na tinatawag na makarugtong pa. Doon sa tinatawag na pagka-Diyos ng Allah. Nag-iisa at siya lang yung dapat dadasalan. Kaya later on, mapag-aaralan nyo, mag-interested kayo na yung tinatawag na patungkol doon sa tinatawag na Tauhid. Na tinatawag. Wikang Arabic yun na ito yung isang malaking subject about patungkol kay Allah sa kanyang, unang-una, sa kanyang pagkapanginoon. No? Rububiyya sa wikang Arabic. No? Tauhid, rububiyya. Later on, malalaman yan. Meron pa tinatawag na uluhiyya, tauhid uluhiyya. Ang uluhiyya, wikang Arabic, na nangangahulugan ng pagsamba. No? The way ng pag-praise natin ng Diyos. So, yung tinatawag na Qul huwallahu ahad, banal na salita, no? Dahil ito yung revelasyon ng Panginoon Diyos, na tumutukoy sa kanyang, ulitin natin, pagka-Diyos niya, at yung tinatawag na siya lang ang dapat dadasalan. So, ngayon, hindi natin muna masyadong didetalye yun. Move tayo sa tinatawag na pangalawang verse. No? So, at least clear na yung tinatawag na unang verse na sinagot patungkol kay Allah. Siya ang Panginoon Diyos na nag-isa at siya lang ang dapat dadasalan. Second revelation na tinatawag na ng Surah Ikhlas na ito, second verse, yung Allahus Samad. Tumutukol pa rin kay Allah na sinasabi na Allahus Samad, ang As-Samad, ito'y katangian ng Allah na may kasapatan. No? As-Samad, very meaningful na tinatawag na sapat na siya. Ngayon, pagiging sapat niya,
or something na yun yung ibang pakahulugan sa samad, na siya yung tinatawag na source ng lahat. No? Maging ang buhay natin, maging ang pagkakalikha sa mga nakikita at hindi nakikita sa daigdig na to. No? Maging sa universe, no? Siya ang tinatawag na source ng lahat. So pakahulugan pa rin dun sa the word ng as-samad. No? So at least nalalaman nyo na yung patungkol kay Allah na siya ang tinatawag na nagbigay ng lahat. Yun, siguro madaling maintindihan na yun. As-samad. Then, ito na yung tinatawag na pangatlo. Mamaya babalikan pa rin natin ito. At least ngayon, sasabihin lang natin yung mga kahulugan muna. Pangatlong tinatawag natin, relasyon patungkol kay Allah, lam yalid walam yulad. No? So, banal na salita ng Panginoon Diyos, ng Allah, lam yalid, ibig sabihin, hindi siya ipinanganak. So, may pagtanggilaw, hindi raw siya ipinanganak at hindi siya nagkaroon ng anak. Mamaya papaliwanag natin. At least ngayon, ano na natin yung meaning, no? Baga yung, ano muna tayo, sa translation muna tayo. Ngayon, mamaya yung tinatawag na pinakapaliwanag na. Kasunod, yung lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Pang-apat na verse ng Surah Ikhlas, patungkol kay Allah. Siyang Allah na nag-iisa na walang katulad, walang kahambing man lang. Dahil siya nag-iisa. So ito yung tinatawag na kahulugan ng walam yakul lahu kufuwan ahad. Ngayon, papaliwanag na natin. Ngayon, kung kanina translation lang yun, ito na yung tinatawag na kapaliwanagan naman. No? Kasi sa tinatawag namang Arabic, guys, kung malaman nyo as a beginner, na sa Islam, or sa katungan sa tinatawag na banal na Quran na salita ng Panginoon Diyos, daw na tinatawag na original na kasulatan ay wikang Arabic. No? Siguro makapag tayo ng sample or number ng Quran. Bismillah. Para at least talaga mag-isa Bismillah. Ito, alhamdulillah. So, ito ang tinatawag na banal na Quran na based on original revelation. Kung bakit ko sinasabing based on original revelation, kung paano ito ipinahayag ni Angel Gabriel kay Propeta Muhammad sallallahu na wikang Arabic, ayan, ganun siyang pagkakasulat. No? So, bakit ito, tinatawag na walang halo, walang bawas. No? 104,000, more than 1,400 years na nakalipas. No? Ni tuldok, hindi na bawas dito. Ni tuldok, hindi nagdagdagan ito. Ganun ang tinatawag na pagkaka-preserve dito sa banal na Quran. Dahil sa sabi ng Panginoon Diyos, ang pinakapahayagan ito, hindi ito, sabi nga natin kanina, no? Na-explain natin yung apat na aklat, di ba? Hindi na pangalagaan, di ba? So sabi kasi dito, sinabi ng Panginoon Diyos, may pangako siya dito sa aklat na ito. Sabi niya, ito'y pangangalagaan ng mga anghel. No? Ang pangangalagaan ng mga anghel at tinatawag na matatanim ito sa isip ng mga mananampalataya, sa puso ng mga mananampalataya. Pangangalagaan ng mga anghel hanggang sa dulo na ng daigdig. No? Ang banal na Quran. So ganun siya, tinatawag na ka-original. No? Ito yung sinasabi natin na pagkakaiba ng mga tinatawag na hindi naman natin siraan, ano? Pero guys, natin ipaliwanag na mga pinanghawakan nilang mga aklat ay wala sa original na tinatawag na pagkakapahayag. Unlike ng tinatawag na big ng Quran, na which is based on original revelation siya. So, patuloy natin yung tinatawag na nasa kapaliwanagan na tayo, di ba? Kapaliwanagan ng Surah Ikhlas. So, siguro ko pa, mention ko yung tinatawag na una. Pagkakataon kayo, kahit ako isulat nila yung pinaka-chapter Quran, kasi ba, si-search na ito sa tinatawag na kahit Google. Ito, indicates lang ito. Qul huwallahu ahad. Ibig sabihin nyo, ang Allah, sa writing ko, medyo nagmamadali na siya po.
So ito yung unang verse na ating papaliwanag at bigyan natin ng pakahulugan. Sabihin ang Allah ang nag-isa. So ito dito sa tinatawag na ito yung tinatawag na katangian na tumutukoy doon sa ahad. Ahad. No? Wikang Arabic, tinatawag na ito yung direct translation lamang siya. Nag-iisa. Nais natin bigyan paliwanag kasi actually hindi lang ito tinatawag tutukoy sa Christianity. No? Napakailing mga tinatawag na mga verso pero pangkahatan universal. Specific, wala nang paligid-ligid. Oo, very talagang maliwanag yung tinatawag na panahon. Kung wallahu ahad, ang sabihin ang Allah ang nag-isa. So ito yung unang tinatawag na revelasyon na patungkol kay Allah. Tignan natin bro, no? Bigyan natin lang ng tinatawag na kapaliwanagan. Sabihin ng Allah ang nag-isa na dapat dasalan. Kasi tignan nyo bro, sa Christianity muna tayo, no? Of course lahat naman tayo dapat mga Kristiyano. Ang paniniwala dyan, main foundation, di ba? Main foundation, yung tinatawag na paniniwala sa patungkol sa Diyos, sa tumutukoy sa Diyos, yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, no? Sabi nga na Trinity, pero isa lang daw yan, no? Given or considering na isa lang din yun. Ano natin, pagbigyan natin yung tinatawag na idea yun, dahil talagang dati naman natin pinaniniwalaan yan, ano? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ngayon, sa ibang mga tinatawag na mga katulad ng sa Katoliko, ano? Actually, dito medyo extended pa yun eh. Meron pang pagdarasal kay Virgin Maria kasi, no? Meron pang tinatawag na pagdarasal sa mga santo-santo, extended. Ngayon, napaka-extended ng Katoliko, hindi naman kasi dati ako Katoliko, no? Kasi tingnan nyo, in-apply daw yung pagkasanta ni Cory Aquino. No? Ngayon, pag na-approve sa tinatawag na Vatican, yung pagkasanta ni Cory Aquino, so kasi dinadasal natin yung mga propeta, mga tinatawag mga santo-santa, no? So, parang ma-oblige yung magkakaroon additional na dadasalan, no? So, ang serve daw ng mga tinatawag na mga santo-santa yun, ipinaparating na yung mga dasal doon, yung panalangin, at makakarating daw sa Diyos. So, parang wala nang katulad ng labang ni brother, no? May pagdadaanan, no? So, ganun yung ka-extended sa amin dati sa Katoliko. So, very talaga, natatawa si brother, no? So, kasi nga talagang alam nila yung So, okay, given, doon na tayo sa tinatawag na, of course, sa mga iba naman pananampalataya, hanggang doon na sa natin sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, di ba? Kaso nga lang, yun na nga, sabi dito, talagang siya lang ang Allah, siya lang ang dadasalan eh. Kasi siya lang nag-isang Diyos, no? At actually, may kasunod dito, na siguro, lampasan natin to, yung patungkol sa tinatawag na Kul wallahu ahad, Allahu samad. So dun sa Allahu samad, so number 2 yun, tumutukoy ang Allahu samad sa tinatawag na pagkasapat ng Allah. Kumbaga sapat na siya dahil sa source ng lahat. Ngayon, dito tingnan niyo bro, siguro baka, sorry to say, pero baka tatamaan yung katuruan sa inyo na kasi Allahu samad, siya ang nagbigay ng buhay. Of course, siya ang nagbigay ng buhay, siya ang source ng buhay. Hindi siya namamatay. Sabi na tuloy na Diyos. Sorry pero tunay, ang Diyos talaga kasi sa kanya nagmula ang buhay. Hindi inaantok, hindi nakakaramdam ng tinatawag na pagkagutom. Yun ang tunay na Panginoon Diyos. Kaya Allahu Samad, may kasapatan at wala siyang pangailangan. Ngayon, bilang doon, i-identify na natin, ang Allah, siya ang creator. No? Creator siya. Ngayon, the rest are creations. So ngayon, sa pagiging bahagi tayo ng creation ng Panginoon Diyos, ngayon, tayo ng mga created ng creation ng Panginoon Diyos, tayo yung may pangangailangan sa Kanya. No? Kaya kailangan talaga na nangalangin talaga tayo every time eh. Kasi tayo may pangangailangan sa Kanya. No? So, ang Diyos, sabi nga natin na, nice kong ulitin, sapat siya. Wala siyang tinatawag na pangangailangan. Yun yung tinatawag na tunay na at katanggap-tanggap. Of course, dahil na tinatawag na salita ng Panginoon Diyos kasi, no? Allahu Samad. Ngayon, ito na. Patungkol sa third verse.
banal na salita niya, sabi niya, lam yilid, walam yulad. Anong kahulugan nito? Nahulugan ng lam yilid, walam yulad, na sabi ng Panginoon Diyos, sabi niya patungkol sa kanyang sarili, sabi niya, hindi ako nagkaroon ng anak. Oh, sorry to say na naman. No? Pero hindi may kasama ng Christianity dito kasi ang turing kay Diyos ay anak ng Diyos, di ba? Tagalog na. So, ngayon bro, hindi lang naman sabi ko, hindi lang Christianity. Kasi sa mga Hudyo, ang mga anghel ay tinuturing nilang anak na babae ng Diyos. Ang tinatawag na Buddha ay sinasabi rin na ang kinila anak ng Diyos. No? Hinduism, ganun din. So, sorry to say kasi salita ng Diyos, sabi niya, tinanggi niya hindi ako nagkaroon ng anak. So, kumbaga, magiging malaking kalapastangan talaga na sasabihin natin, sabi na nga niya, wala sa anak, tapos sabi mo, may anak ka. Kalapastangan yun. No? Kaya nga ito yung sinasabi sa Banal na Quran na nung unang may naudyukan ng Satanas na nagbanggit na ang Diyos ay may anak. So, halos ang kalangitan ay mapunit sa galit ng Panginoon Diyos. Kasi, baga, malaking kalapastanganan yun. Banal na salita niya yun Hindi pwedeng lapastanganin. So, dito lahat ay tatamaan kasi lang yalid na, ganun na nga kasimple. Universal na yung tinamaan lahat. No? Naintindihan nyo? Alhamdulillah. So, ngayon po, inshallah, of course, naintindihan ng ating kaisipan yung sinasabog na pagtanggap naman ng ating puso, inshallah. O kaya sabi ko kanina, inshallah, sa gabay ng Subhanahu wa Ta'ala, nawa ang kaalaman nito ay umiral sa ating kaisipan at matanggap ng ating puso naman. No? So, inshallah, at yun na nga, tinanggi niya na siya may anak at hindi raw siya nagkaroon ng anak. Kasi nga, naku, dadami ang Diyos pagka nakakaroon lang talaga ng anak no? Ako, Diyos anak, Diyos ako, Diyos, diba? So, very talagang dito na ay tinatawag na magiging kontra na doon sa tinatawag na pagkaisa ng Diyos. No? So, harala. So, yun, malaking tinatawag na talagang nagiging malaking kalapastangan sa kanyang salita. Tapos, tapusin na natin yung tinatawag na verse pang-apat, walang niyakula hukukuan ahad. Sabi doon, kahulugan niya na siya yung nag-iisang Diyos na walang kahambing man lang, ni walang katulad. No? Ito na, papaliwanag ko na of course, alam natin ang kalagayan ng Diyos. Yung nasa kalagayan siya ng kataas-taasan na walang higit pa. Walang magiging above sa Kanya. No? Sa Islam, in-specify yung tinatawag na kalagayan niya mismo. Nasa taas siya ng kanyang trono na walang higit pa. Yun yung kalagayan niya. So, then, tinatawag, at wala na pa nakakakita sa kanya. Ang tinatawag na, nung inakyat ang may mga ilang propeta na inakyat sa paraiso, umabot na sila sa punto na tinatawag na yun sa mga 7 stages ng heaven. So, kasi, ang kalangitan, may baitang siya, 7 stages of heaven muna, tapos malaking karagatan pa rin, bago yung tinatawag ng ars o yung trono ng Panginoon Diyos na walang higit pa doon. Ngayon, nung nakausap ng mga propeta, katulad ni Propeta Muhammad, ni Moises, ni Abraham ang Diyos, sa pamagitan lamang ng tabing na liwanag. No? Kaya, anything na isulat mo na drawing, na image ng Diyos, wrong. Anything na isipin din natin sa imagination natin na imahe ng Diyos, wrong. Kasi nga, maging ang mga propeta hindi pa nakikita ang Diyos. Sa araw ng paghukom, ito lang ang tinatawag na nais ko liwanag din na that time lamang magpapakita ang Panginoon Diyos sa atin kapag ito na yung tinatawag na reward natin sa Kanya. Kaya pangarapin natin na makaharap natin ang Diyos. Kasi pagka pinangarap natin na makaharap ang Diyos, ibig sabihin mapupunta tayo sa paraiso. Hindi yung tinatawag na katulad sa Islam. So, nais ko liwanagan, doon yung tinatawag na kalagayan ng Panginoon Diyos kasi yung kataasan sana walang higit pa na kung saan hindi raw siya pwedeng ihambing man lang. So, siya ang Allah na walang, siya yung kataas-taasan na walang higit pa. Ito yung creation niya, no? As being a creator, hindi raw siya pwedeng ibaba man lang at ihambing man lang sa kanyang mga nilikha. Of course, nilikha tayo ng Diyos, no? Bahagi tayo ng creation. Sino yung mga tatay na dyan? Tatay na, no? Tatay na. So, iba anak pa. Of course, anak sila na tayo, tatay nila. So, ngayon, maging ang pantawag ng anak mo na ikaw ay ama, wrong pa rin yun. Kalapastangan pa rin. Kasi nga, hindi siya pwedeng ihambing man lang. Maging sa katangian. No, kasi may mga in-specify siyang katangian na para naman sa kanya. Kaya nga, tingin mo,
Di ba sinasabi natin lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin at ang pinakamawain. Ang tinatawag na katangian na kanyang pinili sa kanyang sarili ay pinakamahabagin at ang pinakamawain. Yun mga specific na pantawag sa kanya. Kaya being Ama, wrong. Kasi identity ng nilikha yun. Malaking kalapastangan ng Panginoon. Very good. Allah nakukuha ni brother alhamdulillah. Sa gabay na ang subhanahu wa ta'ala. Pagka ito na unawa niyo to, isabihin yung tinatawag na yan yung tinatawag na gabay na sa inyo. No? Alhamdulillah. So, at yun na nga, hindi pwedeng ipagtawag. Maging tinatawag na yun ang pagkakaroon ng anak ng Diyos. No? Kasi hindi talaga pwedeng magkaanak ng Diyos. Nalabag nyo sa tinatawag na pagkaisa ng Diyos. Nadami Diyos kasi pagka nagkakaroon ng anak. No? Kasi banal na salita na yun. Very logic. Very logic. So, bigyan mo, napaka-ikli, di ba? Ng sura i-class na ito. I-search nyo ito sa Google or something na makikita nyo yan. Napaka-ikli lang talaga. Pero very universal. Ngayon, ang sura i-class na to, ito ay kadalisayan. Ngayon, sinasabi na, ang Quran, ang nilalaman ng banal na Quran, Audullahi na Shaitan Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam nyo sinasabi, ang nilalaman na ito, dahil ito salita ng Allah, ang nilalaman nito, sabi nga dito, Alif, Lam, Mim. Dalikal kitab la rayba fihi. No? Wikang Arabic yun. Ibig sabihin siya, tumutukoy siya sa mga letra lamang ito. No? Ang alif ay tumutukoy sa letra A ng Arabic. Ang lam ay tumutukoy sa letter L. Ang mim ay tumutukoy sa letter M. Mga letra lamang ito. No? Mga letra lamang dahil ito tunay na nasalita ng Panginoon Diyos, ang mga kahulugan nito at nilalaman nito na hiwaga, napapaloob dito sa banal na Quran. Ito ay gamot sa puso ng tao. Sa kanyang sakit sa puso. Ano mga tinutukoy na sakit dito? Heart attack ba? Or something na cholesterol? No. Yung tinatawag na mga pagmamalaki, pagmamataas, mga bad attitudes. Kaya alhamdulillah, napakarami na nagbigay ng katulad ng sinare ni brother, yung pagbabago. Una sa pag-uugali, mismo talaga ramdam nila sa kanila yung tinatawag na pagbabago. Kasi nasusunod talaga dito yung tinatawag na mga letrang ito na talagang pag tumago sa ating puso at isipan, ibabaguhin talaga. Kaya sabi ito'y gamot sa puso ng mga tinatawag na mga sakit na tinatawag na mga maling katuruan. So ito yung banal na Quran. Alhamdulillah. So inshallah, sa gabay ng subhanahu wa ta'ala ay naging maliwanag sa inyo ang patungkol dito sa tinatawag na Surah Ikhlas. Inshallah, sa gabay ng subhanahu wa ta'ala, napaka-very logical at talaga katanggap-tanggap talaga. Bilang ordinaryong nilikha tayo ng Panginoon Diyos, bagamat ganun lang yung kaalaman na binigay sa atin Pero nauunawaan natin ang banal. Napaka-pasasalamat ito. Kasi alam niyo ang knowledge, sinasabi nga na yung knowledge sa Panginoon Diyos, mga salita niya, gamitin daw ang karagatan. Sulat sa Panginoon. Gamitin daw ang karagatan, yung tubig na karagatan, bilang pansulat sa kanyang mga salita ito. Maubos na yung unang karagatan, hindi pa maubos ang kanyang salita. At gumamit pa ng panibagong karagatan, pansulat. So, hindi pa rin matatapos ang ating hiwaga ng banal na Quran. Ganun siya kahiwaga. At alam nyo, ang banal na Quran na ito ay himala. Napapanood dito ay tinatawag na kasaysayan ng mga nauna pa kung paano kinaliit ng Panginoon Diyos ang daigdig na ito. Mga naunang kasulatan, mother of the book ito. Yung mga sinasabi nga natin, mga nasirang kasulatan sa panahon ni David, ni Sulaiman, na Zabur, Suhuf, Torah, ay napapanood na dito. Maging ang tinatawag na katuruan patungkol kay Jesucristo, napapanood dito. Chapter of Maryam, sino si Maryam? Unahin natin si chapter of Imran. Sino si Imran? Si Imran ay lolo ni Jesus Christ, natatay ni Virgen Maria. May kabanata siya dito. Kaya talagang isang Muslim, talagang kilala si Jesus Christ kasi mayroong kasaysayan ng lolo niya dito Ngayon, ano yung tinatawag na chapter of Maryam? Chapter of Maryam, kasaysayan naman ng nanay ni Jesus Christ. Nandito rin. So, kaya nga talagang makikilala talaga ang tinatawag na buhay at may papakilala pa mismo ang pangalan ni Isa sa inyo. Si Isa, alayhi wasalam, tunay na pangalan ni Jesus Christ. So, alhamdulillah, at least nalalaman na natin yung tinatawag na family tree, Being a Christian,
bakit hindi na sinabi ito? Siguro matatayin na sila, bakit lolo hindi pa sinabi? Bakit gano'n, kumpleto, di ba? So dito, alhamdulillah, sa gabay ng subhanahu wa ta'ala, kaya nga, kung tayo tunay na nagsasalisip ng tinatawag na liwanag at tinatawag na katotohanan, dito sa Islam, malalaman nyo ang tinatawag na mga knowledge talaga na very pure. Ngayon, as a Muslim, balik Islam na kayo, para tinatawag na sa katulong sa Islam, hindi tayo pinahirapan ng Panginoon Diyos. Meron lamang tayong dalawang source ng kaalaman na pinag-aaralan. Unang-una, itong banal na Quran. First source, hindi nakakalito. Pangalawang source, yung tinatawag na sunnah or kapamaraanan ng pamumuhay ni Propeta Muhammad SAW. Doon lamang kapapaloob. Very pure. Pagka doon, umiira lang ating tinatawag na pinag-aaralan, yun yung tinatawag na pure knowledge. Kasi tayo bilang Muslim, alam nyo, hindi tayo pwedeng magbigay lang naman ng own opinion. Ano na yun? Kumbaga maraming mix na yun. So, when it comes to pure knowledge, kailangan napapanood dito sa banal na Quran. At kailangan napapanood dun sa pangalawang source na kapamaraanan ni Propeta Muhammad SAW. Bakit? Pag-aaralan natin yung kapamaraanan ng Propeta Muhammad SAW. Sino makapagbigay ng sabi na bright idea or guess? Ano kaya yung idea niya? Bakit natin yung kapamaraanan ni Propeta Muhammad SAW? May banal na Quran na, may salita na ng Panginoon Diyos. Ano idea mo kaya, bro? Si Brother Emmanuel. Sige, bright guess ba? So, papakpakaya ulit na po. Ang tanong, bakit pa natin dapat pag-aralan ang kapamaraanan ni Propeta Muhammad SAW samantalang meron ng Quran na salita ng Panginoon Diyos? Kasi diba, siya yung huli. Okay, very good. Siya yung tatapos, yung hindi natapos. Diba may second coming pa. Kasi if ever na gawin natin yung ginagawa niya, yung second coming na yan, sigurado ako nasa paraiso tayo. Alhamdulillah. Another guess. Brother, gusto mo nalaman yung comment mo ngayon? Ito bro, bakit ba natin, kasi may banal na Quran na, may salita na ng Panginoon, di ba? Ngayon, bakit may parang mga source pa? Bakit pa natin kailangan pag-aralan yung pamaraanan ni Propeta Muhammad SAW? Kasi yung ulit pinagkatilaan ng Diyos na manguna para pag-iba ng Panginoon. Kailangan natin na sundan kung paano siya naglingkod sa Panginoon. Very good, very good. Malapit, napakalapit na. So bro, idea. That's prophet. Yes. About Propeta Muhammad SAW, yung kanyang mga tinatawag na pamaraanan, bakit natin ito dapat pag-aralan? Anong idea mo? Or something na guess ba? Actually, huwag ka na lumayo sa mga sinabi nila kasi napakalapit ng mga sinabi nila eh. Pamamaraan. Paano model? Okay. Walang problema. Kayo ba may idea? Or sino? Si Propeta Muhammad SAW, Okay. ay siya yung pinakahuling sugo. Very good. So, ibig sabihin, siya yung pinagkatiwalaan ng mga pamaraan kung paano natin susundin si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano yung pamumuhay na naganap at ginampanan ni Propeta Muhammad SAW ay siya din nating susundin. So, napaka daling kumbaga sa madaling sabi, kung ano yung mga ginawa ni Propeta Muhammad SAW ay yun din ang ating marapat na gayahin or sundin. Mashallah. Very good. Alhamdulillah. Very good. Alhamdulillah. Actually, lahat ng mga sinabing answer is correct. Alhamdulillah. Ngayon, nais ko lamang, kumbaga in details ka lang sa akin, kasi tama na kasi yung sinabi rin, kumbaga, si Propeta Muhammad SAW ang ating propeta, no? Kasi, nais kong liwanagin din yung pagka-propeta ni Propeta Muhammad SAW. Kasi hindi tayo part ng kapanahonan ni Propeta Abraham, matagal na yun. Kung tayo napapabilang ito, mahaba na ang balbas natin. Diba? So, hindi rin tayo part ng pagka-propeta ni Moises, no? Maging sa pagka-propeta ni Jesus Christ, kasi nga sabi ito, Jesus Christ is sinunggo siya sa mga Israel, di ba? So, maging sa pagka-propeta ni Jesus Christ, hindi tayo kabilang.
Ngayon, ang panahon natin ito ay napapabilang sa last prophet dahil tayo nasa last generation. So, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as a propeta natin siya, modelo, right? Yung paliwanag. So, sa yung tinatawag na sinusunod natin. Ngayon, the answer is, sa banal ng Quran, sa salita ng Panginoon Diyos, may mga revelation dito na nakasulat dito na bilang mananampalataya, tayo inuobliga na tayo magsagawa ng 5 beses na pagdarasal. Halimbawa na lang, nakasulat dito 5 beses na pagdarasal. In details, hindi nakasulat dito sa banal Quran kung paano yung tinatawag na detalye ng sasagawa nating pagdarasal. Basta nakasulat dito, tayo magpatira pa. Kaya nga, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil guided siya ng Panginoon Diyos through Angel Gabriel, yung kapamaraanan na sinalita niya at movement niya, so ito na yung tinatawag na kapamaraanan na dapat natin pag-aralan. Nakuha niyo? So, kumbaga dito, nakasulat dito yung tinatawag na title na dapat i-action at kung ano yung specific na gagawin, 5, no? Pero in details, yung i-action, the movement, nasa tinatawag na kapamaraanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung iisipin naman, sa Bible din naman, ang naging modelo natin ay si Jesus Christ. Which is misinterpreted na Christian ginawa siyang Lord. Which is, yun nga, dahil nga nasa last generation na tayo, kumbaga siya na yung naging modelo natin. Kumbaga, Bibles, ang nakapokus lang sila Christ. Which is siya lang talaga yung modelo din naman doon. Pero ngayon may uli pang sinubumalikod kay Jesus Christ. Very good. So, at least na-understand na kung ano naintindihan nyo. Ang yung tinatawag na yung reason kung bakit both tinatawag na mga tinatawag na source na yan ay dapat natin talagang maunawaan. Kumbaga yan yung mga tinatawag na subject natin na dapat pag-aaralan na kailangan napapaloob lamang dito. Out of that, kasi may mga tinatawag na mga invented. Be aware na sa panahon ito may mga invented. Kaya nga sabi sa inyo, si Abu Lulu, sabi sa inyo no, katulad ng ginawa ni John. No? That time, hindi siya nag-success na siraan ang katuruan. Kaya nga sabi dito, nitundok, hindi mababawas at madadagdagan, di ba? Kasi nga hindi nag-successful si Abu Lulu noon. Kaya ginawa niya, sinaksak niya si Omar. No? So, kaya nga, ang nais mo ngayon ipaliwanag, sa panahon natin ngayon dito, ay tunay na nasasabi dito sa banal ko sa reveal dito, talagang marami sisira sa tinatawag na katuruan ng Islam. Subalit hindi sila magtatagumpay. No? Andanda na yung tinatawag na gagamitin ng shaitan. No? Kasi si shaitan na dyan talagang nagpo-promote. Si shaitan, gagamitin niya at uudyuhan ng mga Hudyo or something mga iba pang pananampalataya na marumi na sinasabi na yung tinatawag na gagamitin nila ang media, no? Or something na politics, no? Talagang pati ang mga tinatawag na yung economics, no? Diyan pinapasok nila yung tinatawag maging sa musika. Yan, ginagamit ng shaitan, no? Para masira nila ang katuruan pero hindi sila magsa-successful. Kaya sabi na, terrorism ang Islam, no? Pero hindi. Bakit ang dami yung mayakap sa Islam? Talagang gusto nila. Kung tutunay na terrorism yan, bakit gusto ba ng tao na maging masama? Mapunta sa impyerno, maging-terrorismo? Pero alhamdulillah, tingnan nyo, no? Kaya nga, sabi na, ang Quran ay hindi masisira ito hanggang sa dulo na ng daigdig. Ngayon, bilang hamon nga, sabi, hamunin daw ang lahat ng mga mananampalataya na may taglay silang aklat, no? Ipaagos sa dagat, no? Matutunan, diba, sa dagat, diba? Ngayon, ang banal na Quran, mananatiling maibabalik ng tinatawag na kung paano ito ni-reveal. From page 1 to cover, no? Page 1 to last cover, no? Kasi, una-una, tingnan nyo bro, kung paano yung himala nito. Batang maliit, no? 3 years old, 2 years old, di pa nakapagbasa. Memoryado ang banal ng buong buo. So, tingnan mo, ang pare, alam nyo, may babasahin na sa amin na sa harapan namin. Ay ikli-ikli lang, hanapin pa yung page, no? Magkasalamin, no? Ang ikli lang babasahin, pero tingnan nyo bro, kung gaano kakapal itong libro nito, no? Na
himala talaga, himala. Kaya nga sinasabi, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang milagro ibinigay sa kanya. Kasi ang mga propeta, may mga palatandaan doon ng mga propeta eh. Tandaan nito, no? Brother, ang mga propeta, sorry to say, no? May identity sila para malaman natin. Kasi isang malaking tinatawag na dapat nating maunawaan sa tinatawag na prophecy, no? Pag malapit na yung araw ng paghukom, lalabas yung mga bulaan, no? Bulaan, peking, propeta. Be aware of that. Ngayon, ito na sa Islam, binigyan pa rin tayo ng gabay. Ang Panginoon Diyos, ma-identify natin ang mga propeta kung tunay. No? Unang-una, yung tinataglay nilang mensahe. Kung ano ba yung mensahe nila. No? Kasi ang lahat ng mga propeta, ang taglay nilang mensahe ay ang La ilaha illallah. Mag-isa, unang panahon pa, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Maging kay Jesus Christ, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Papatunayan ko kasi may nasa Revelation talaga eh. At isusulat ko pa yung patungkol kay Jesus Christ. First, tinatawag na miracle. So, here is Quran, chapter 19, verse 30. Ito, about Jesus Christ, about miracle. First miracle na naganap sa buong buhay ni Jesus Christ. Yan nga, 19, tumutuko sa chapter Maryam. Kasaysayan ni Virgen Maria. Buong kasaysayan yan. Dito naganap yung unang milagro sa buong buhay ni Jesus Christ. Dahil, dati alam natin yung istorya, no? Ay sa Biblia, si Virgen Maria nabuntis nang walang asawa, no? Himala, sabi nila. Paano yun nangyari? No? So, yun is kapahinsunod ng Allah, ng tagapaglikha, no? Talagang dinitahin pa kung paano talagang nagkaroon ng buhay si Jesus Christ sa sinapupunan ni Virgen Maria. Chapter 19 verse 30 na ito yung naganap na kung noong time na yun Jesus Christ na ni Virgen Maria noon, ang umiiral ng mga namumuno ay mga Hudyo, no? Sa kanilang lugar. At that time, umiiral na yung tinatawag na batas ng Torah. Na yung sa batas ng Torah napapalog yun pagka gumawa ang tinatawag na tao na yung mga gawain hindi makatarungan, no? Pagpatay ng hindi makatarungan, at something na panggagahasa, mga karumaldumal na kasalanan. That time, umiiral yung batas ng Diyos na stone to death. Babatuhin ng sa katauhan mismo ng mamamayan. So, oblige yung mga tinatawag na mga mamamayan na sila yung magkukuha ng bato. That time, batas ng Diyos yun. Of course, para sinabi doon ang reason, para hindi pamarisan, no? Ang gumagawa ng ganun. Para hindi lumaganap ang krimen. Yun yung tinatawag na reason. Then, of course, si Virgen Maria, hindi naman talaga siya gumawa ng kataksilan. Kaya nga Virgen di ba? Sa Islam talagang yung tinatawag na purity ni Virgen Maria, no? Chapter 19, verse, mapabasa niyo dito, yung tinatawag na nababanggit si Virgen Maria, alam niyo po, na si Virgen Maria ay lumaki siya sa tinatawag na templo na pinangalagaan siya ni Zakaria na tiyuhin niya. Kasi nga maagang namatay ang kanyang mga magulang, si Virgen Maria. Kaya siya ay napunta sa pangangalaga ni Zakaria. So si Zakaria nangangalaga siya ng templo na kung saan nung pinangalaga niya si Virgen Maria ay may silid, no? Kwarto. Na kung saan siya lamang ang nag-isa doon. Ngayon, every time na nagugutom si Virgen Maria, ito na, nangyayari yung tinatawag na pagbaba ng pagkain mula sa paraiso. Kaya alam nyo, pagkain ni Virgen Maria ay nanggagaling sa paraiso. Napakalinis, no? At hindi siya nakakisalamuha sa mga, yung chismis-chismis sa labas. Kasi nga, namuhay siya sa templo. Kaya, tingnan nyo, talagang sa pagkain, pamumuhay, napakalinis ni Virgen Maria talaga. No? Chapter 9, mababasa niyo doon. So that time, sinasabi nga na si Zakaria, nagtataka, akato siya sa pinto. Maria, bakit may mga pagkain na dito sa hapag mo? No? Nagtataka siya kasi siya yung pinagpagdala sa ng pagkain. Ngayon, sinasabi ni Virgen Maria, yan ay nanggagaling sa Panginoon Diyos. No? Sinasabi doon. At nagtaka siya, ito yung pagtataka niya, baka may ibang tao na nagbigay. Pero yung mga tinatawag na prutas na wala pa sa panahon, paano mangyayari? Example na lamang, mangga. Hindi pa naman panahon ng mangga. Bakit
Napakarami dyan, sabi niya. In-import, at that time, meron para bang aeroplano nun, para ang bilis So, kaya nga, talagang do not trace ni Zakaria na talagang tunay na himala yung tinatawag ng mga pagbaba ng mga pagkain na yun. Na ito'y binibigay kay Virgin Maria. Ganun yung tinatawag na purity ng pagkababae ni Virgin Mary. No? Of course, kaya nga, dito ang nais natin paliwanag yung kanyang pagbubuntis na tunay na yun ay tinatawag na sa kapahintulutan ng Allah na hindi pinaniwalaan ng mga Hudyo. Kaya nga that time, ang nangyari kay Virgin Maria, siya ay naglakbay. Naglakbay sa desyertong lupain. Na kung saan, itong bahagong ito, desyertong lupain. Ngayon, si Virgin Maria, of course, maglalakbay siya. Ang desyerto, alam niyo na natiling pagkain dyan, of course, alam niyo dapat. Days, yun. So, yun yung tinatawag na pagkain na naging pantawid gutom ni Virgin Maria sa mga disyerto. No? At alhamdulillah, nung tinatawag na ipanganak nila si Jesus Christ or si Isa, ito na dumapit si Angel Gabriel sa kanya. Utos ng Panginoon, sabi niya, bumalik ka na sa lugar niyo at may magtatanggol sa iyo. No? Magdi-defend sa kanya. Kasi ano hapon sa kanya? Stone to death, di ba? Kaya nga umalis siya. Ngayon, ito na, pabalik siya. Ay sa Balang Quran naka-specify doon. Nung papalapit niya si Virgin Maria, ito na yung mga tinatawag ng mga namumuno sa templo. Ako, Mariam, bumalik ka pa dito, dala mo pa yung anak mo sa pagkakasala. Anak ka pa naman ni Imran, na si Imran ay kilalang pinuno sa tinatawag ng pagdarasal. So, ganun yung tinatawag na pagkilala sa pamilya ni Imran. Anak ka pa naman ni Imran. Bakit mo dinungisan yung tinatawag na angkan? So that time ay tinatawag na hindi bumanggit ng mga pananalita si Virgin Maria. Siya ay suminyas lamang dahil ito yung instruction ng Angel Gabriel sa kanya. Ituro mo lamang yung sanggol at may magtatanggol sa iyo. So yun, ganun ang ginawa niya. Tinuro niya ang sanggol at naganap ito. Chapter 19 verse 30, na kung saan first miracle na nangyari sa buong buhay ni Jesus Christ, sanggol pa lang siya ay nagsalita na siya sa kapahintulutan ng Allah. Anong binanggit niya dito? Napapaloob. Unang sinabi niya, ako ay alipin ni Allah, sabi niya. Ang pagiging alipin ng Allah, kaya nga yung the Arabic word na name na Abdullah, ito'y tumutukoy sa tinatawag na Ab is alipin. Ang pagiging alipin ng Diyos, ito na yung pinakamataas na antas na hihigit pa sa presidente. No? Pinakamataas yan na tinatawag na antas, no? sa daigdig na to. Kaya si Jesus Christ, na-reach niya yung tinatawag na antas na yun. Pinakamataas. Siya Abdullah o tinatawag na alipin ng Allah, tagapaglingkod ng Diyos. Tunay, no? Kasi sinubungan, di ba? So, yun yung unang kanyang statement na sinabi. Siya ay alipin ni Allah. Kaya nga, doon pa lang, malalaman na natin na ang Diyos ni Jesus Christ ay si Allah. Kaya nga, ang mensahe tinataglay niya ay ang La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Second statement, so napapanood dito, sa chapter 19 verse 30, sinabi ni Jesus Christ, kung sanggol pa lang siya, sabi niya, ako'y tinatawag na binigyan ng kapahayagan ng Diyos, sabi niya, na tinatawag na Injil. Yung sinasabi natin kanina, no? Na yung Injil na yon ay nakasulat sa kanyang lingwahe Aramaic. Aramaic ang kanyang language. Something na when it comes to language, Aramaic, Arabic, may similarity, no? Synonyms. No? Kasi nga, ang mga letra ng mga tinatawag na napapanood dyan is almost the same. Almost the same yan. No? Ngayon, alhamdulillah, ito yung sabi natin na second statement. Then third statement na sinabi ni Jesus Christ, na sabi niya ay siya'y hinilang ng Allah bilang sugo at propeta. Kaya alhamdulillah, sa Islam napakamaliwanag ng kalagayan ng trabaho ni Jesus Christ that time na nandito siya sa kalupaan. So, naganap yun to defend si Virgin Maria sa mga Hudyo at sa tinatawag na pagkaligtas doon sa hatol ng stone to death. Ang mga bispo noon, yung mga tinatawag na mumuno, nung naganap yun, halos matomba sila sa kanilang kinakatayuan. Dahil namangha sila sa milagro nangyari yun. First miracle of Jesus Christ na ito'y sa Quran lamang na tinatawag na i-reveal ang Panginoon Diyos. Na, of course, nasa tinatawag na Injil na to, kaso nga lang, wala na silang basihan na Injil. Kaya nga, yung Bible,
wala na, sila talagang kapakapa na talaga sila according to talaga. Nag-collect na lang sila ng mga yun, isa sa mga katotohanan. So inshallah, sana may sulat dito, dalawang mga tinatawag na dapat yung ma-search about sa pagka-Diyos ng Allah at about sa kalagayan ni Jesus Christ. No, napapalog dyan. So inshallah sa Gobernador Subhanahu wa Ta'ala. Then, time check natin, 10:53, alhamdulillah. So, 7 minutes, siguro, paano mo bigla masyado. So, alhamdulillah, 7 minutes, ato na, siguro pwede naman tayo mag-question and answer, kung kaya natin sagutin yung mga tanungan, siya, kung hindi naman natin kaya, may mga pagtatanungan tayo para at least malaman lang natin yung mga concern ninyo. About sa, of course, topic muna natin. No? Kung i-prioritize muna sa topic natin, gusto nyo liwanagin para at least mapaliwanag natin. Tapos, bigyan natin pagkakataon din yung mga ibang issue naman din. So, about topic, pwede kayo tinatawag na pwede nyo paulit or something na unang yung buwan kasi mo yung may pagliliwanag. Kasi napaka-importante yung bro. May ano ba yan? Ayan. May Sorry. parang may pwedeng basahin. Pwedeng. Opo. Meron ba yan? Yes, mamaya bigyan ko namin kayo ng libro, mabasahin ko inshallah. Opo, meron tayo dyan. At ang kagandahan doon sa ibibigay sa inyo, kasi nga yung ganito is pure Arabic, yung tinatawag na bibigay sa inyo ay may Arabic yun, original, at at the same time nandun yung tinatawag na kapaliwanagan niya or Translation. niya. Opo. Ay, yung mga sura, Ustad, meron doon copy na katulad ng sinasabi. Sa mga basic, Arabic, tapos, for so example, inshallah, katulad nun, yung tinatawag ng mga basic na mga patungkol sa i-search natin yung availability ng tinatawag ng mga copies na dito sa opisina. So inshallah, mabibigyan ka. Basta patuloy lang ka lang dito kung available ngayon na to, kasi nagkakaroon naman mga details kayo. May mga yan inshallah. So bro, question na. About topic muna. Maliwanag pa sa Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. At katanggap-tanggap naman sa puso. Allah Akbar, alhamdulillah. Kasi alhamdulillah, ito yung tinatawag na gabay ng Subhanahu wa Ta'ala sa ating alam mo, napakapalag natin, Kasi napakaraming tao na napakataas ng antas nila sa pamumuhay, napakatalino, sa politika, Pero subalit, namatay sila ng mayaman pa, Namatay sila ng gano'n, Kasi nakakalungkot kasi susunod sa banal na Quran, paulit-ulit talaga sinabi yan. Kapag hindi nila kinara si Allah, ito na yung ng Diyos. Ito yung masakit sa atin na balik sila kasi mga kamag-anak at pamilya natin na hindi pa Muslim. Kasi alam po, nakasusulat dito sa banal na Quran na kapag kinamatayan nila, pag kinamatayan, the word kinamatayan, yung hindi nila kinilala ang Allah, hindi nila tinanggap at tinanggihan pa nila. Tapos kinamatayan, impyerno po ito. So, ang sa atin, hanggat nabubuhay, halimbawa, mahal natin sa buhay, hanggat nabubuhay sila, humihinga pa. Kahit na naghihinga pa, basta mahinga pa yan, ay tinatawag na ipananalangin na natin ng gabay sa kanila. Kaya, sa panahon ngayon, kumbaga, every time kayong kaharap sa tinatawag na pagsamba or something na nagkakaroon kayo ng time na maluwag, mag-ano kayo, manalangin kayo. Kaya sabi ng Tagalog, O Allah, katulad ko po, ginabayan niyo ako. Ako'y malaking salamat sa buhay ko. Ito na nagabayan niyo ako. Alhamdulillah. At panatilihin pa po ako dito. Ngayon, ang mahal ko sa buhay ko, kung ano nangyari sa akin, gabay na ito, sila rin po ay gabayan niyo. So yun, palagihan po bro. Palagihan. Kasi sabi ko nga kanina, nakakatakot lang kasi last prophet, last generation. Ang hinyakin kasi lang natin is, yung order na lang ng Panginoon. Sabi, ang helan na tinatawag na inatasan doon sa trumpeta, yung trumpeta is nakaakma na. So ganun daw ang talagang nakaakma doon sa anghel ng trumpeta na kung ibubuga ng sa order ng Diyos, ibubuga niya yung trumpeta yon, ibublow niya yung trumpet, magugunaw ng dindi. So ganun kabilis yung tinatawag na sa panahon natin ito. Mabilisan na, alam niyo, after of course, pandemic, malaking araw to. Napakalaking araw ng pandemic na to. Ilang taon yan. Siguro talagang, kaya ang tao talagang
of course, malilimutin talaga, no? Minsan nakakalimutan natin naging aral sa yung mga ganung pangyayari. Pero long time yun, kaya kailangan kinuha na natin ang tinatawag na ng aral. No? Alhamdulillah, tapos buhay pa tayo ngayon. Kasi brother, sign yun ng tinatawag na galit ng Diyos kasi binibigyan niya na ng tinatawag na babala. Para magising. Para magising at mag-search sila. So tayo, sa mga man sa buhay natin, advisable na yun yung ibigay sa ating gabay, personal, is ipanalangin din natin sila na sila gabayan ng Panginoon Diyos. As for sa Islam, sorry to say na hindi natin pwede silang ipanalangin pwede natin panalangin na sila yung maging malusog, maging mayaman, dito sa daigdig na to, yung mga kamag-anakan natin. Sorry to say na hindi nagbabawalan tayo na ipanalangin natin sila na sila ay patawarin ng Diyos. Kasi nga, yung Diyos na sinasamba nila is mali. So, kaya hanggat nabubuhay sila, yung gabay, biyaya, kalusugan, pwede natin ipanalangin sa kanila yun. Maliban lamang doon sa tinatawag na panalangin ng kapatawaran. Ano ang proof ko dito? Panahon ni Propeta Noah, alam natin yung pangyayari sa panahon ni Propeta Noah, di ba? Nagkaroon na din yung tubig, di ba? Ngayon, ayon sa Islam, detalyado kasi noong time na yun, nalubog na yung tinatawag na pati yung pinakamataas na bundok na no? So, maging yung anak ni Propeta Noah, no? Ito na yung anak ni Propeta Noah, na-encourage sa panahon na yun, doon nag-exist yung tinatawag na pagsamba ng mga tao sa rebulto at litrato. Yun ang tinatawag ng origin sa panahon ni Propeta Noah. That time, nagalit ang Panginoon Diyos, nagkaroon ng revelasyon kay Propeta Noah. So, bigyan natin ng post mo na. So, pwede kayo mag-CR muna. Kung nasi-CR kayo, ako naman kakain. Or coffee break. Sila. Tapos dali nyo na lang agad ng coffee.